the scene naman tayo kasama ang ilang batikang aktor sa larangan ng stunts. Simulan natin sa tanong na... Alright, meron po kami ngayong tanong na para po sa lahat na inyo. Para sa grupo na po ito, ay kung sino man ang gustong sumagot ay iabot na lang naman na ang mic, kumbaga. Bali, ang una po naming tanong sa inyong grupo po, sino po ang sa tingin yung kadalasang late sa inyo, kumbaga sa set? Hindi, ako sa totoo lang, lahat kami professional, kaya lang minsan talaga sumasabay ito si Pogi. Pero minsan maaga ka naman, ano? Oo, yun. Pero totally, sa amin, wala eh. On time kami. Kasi mahal namin yung trabaho, yung pinaka-disiplina talaga kailangan. So dapat talaga on time. Ewan ko, kung minsan may sa inyo, sa... Minsan di may iwasan talaga. Oh, pero depende ano, kasi kagahapon late ako. Ang call time ko alas 6 ng umaga, alas 9 ako dumating ng gabi. Oh, dito. Naipit ako sa Tagaytay kasi. So, next question naman po. Ano? Madalas po ba kayo na magkakasama sa iisang pelikula? Oh, yes. Abot natin kay... Naririnig ba ako? Kasi mga bata pa ito eh. Ako yung pinaka-senior eh. Hindi, ano lang. Kanya-kanya kasing project. Minsan pag project niya, kasama pa rin kami. Minsan naman, individual. So, nakikita na lang. Kunyari, hinire siya, hinire ako, hinire siya. So, parang ano pa rin. Depende sa call ng production. Yan. Yo, tawag yo. Yan, ibig sabihin, yung side mong paliwanag mo kung paano Yung right side, Huwag yung left side. Oo nga ba? Hindi po, meron po ba kayong isang pelikula talaga na magkakasama kayo? Oo, meron talaga. Bad Boy 3. Yan. Yan, Bad Boy 3 at saka yung ginawa din namin ngayon na Tatak ng Tondo. Saka ito. Tsaka ito din. Ito yung ano namin, pinuno namin, si Kuya Benson, Pangulo. Sige, pare ko. Yung pangalawang fight direct. Actually, mas madalas kayo magkakasama dahil dito kay Direk Benson. Dahil siya yung source ng work namin ngayon eh. So pag mayroon siyang project, hinihila niya kami lahat. Kaya nagkakasama kami madalas. Hindi, susundutan ko lang. Yung sabi kasi ni Pare Norman na kasi yung sinabi niya, actually lahat kami may mga kanya-kanyang contact, pero ngayon medyo napapadala sa akin ang tumatawag. Siyempre, alam ko kung sino yung mga madaling katrabaho tsaka yung totoong kasama mo. Dapat kasi gamay mo yung kasama mo eh. So, mostly sila kasama ko lagi. After nito, magkasama na kami mamaya. Doon kami sa bahay. Ganon. Yun. After shooting, nagkita-kita kami bago umuwi. Para konting kwento kasi pag puro trabaho, nakaka-stress din eh. Kaya minsan talaga, uwi na lang tayo. Bali, ang susunod po naming tanong para sa lahat po ay sa mga fans nyo po na meron po kaming katanungan na meron po ba kayong may ibabahagi ng mga tatlong bagay na hindi karaniwang alam ng mga fans ninyo? Gusto mo kay Victor? Gusto mo kay Victor? Abo kay Victor? Papagano tayo, papagano. Yan. Marami kasing fans yan. Marami din ba? Yes, maraming salamat sa tanong mo, ma'am and sir. Good evening sa inyong lahat, mga kapatid. Masasabi ko lang sa tatlong bagay na hindi alam ng mga fans namin. Kalug kami. Isa. Paminsan, lagi kaming tawa lang. Kasama sila. Tsaka, damayan kami. Pag seryoso ang usapan, nag-iiyakan kami. Ganun yun. Ganun. Magpasalamat ako uli kay Sir Benson, kundi dahil sa kanya, wala kaming work. Sa kanya lang kami umaasa. Maraming salamat po. Ikaw, Lee. Ito kasi ang hindi alam ng lahat. Kasi ang binuo namin dito, respeto talaga. Yan yung kahit saan kami magpunta, kahit saan kami iba-ibang production. Kasi yung respeto, yun yung pinanghawakan namin. Kaya kami tumagal ng ganito. Para lang kaming magkakapatid eh. Walang senior, basta parang naglalaro lang kami. Parang gano'n lang, enjoy lang. Gano'n lang kami. Pero hindi kami babae. Yun kasi mas maganda dito sa yun kasi ang mas maganda dito sa samahan namin.
Walang inggitan. Yan, walang inggitan. At saka kung may problema man kami, nagdadamayan kami. At saka nagtutulungan din kami para maayos lahat ng mga problema. May problema sa gasolina. Hindi, ito naman yung may babahagi ko, ano. Bilang siguro parang, siguro, hindi naman kami leader. Kumbaga, a good example. O tulad sa pag kumikita tayo, kasama yung paglago. Kailangan natin, siguro masabihan din yung kasi merong mabilis kumita sa industriyang to. Mabilis kumita ng pera. Mga sandali lang, may hawak ka ng ganitong amount, sandali lang, commercial. So, ibig sabihin, mabilis dumating yung pera, pero pag hindi mo lang nahawakan, so para tayong paulit-ulit. Alam mo yun, yung paulit-ulit na, rarakit, dito, rarakit uli, paulit-ulit lang. So, kailangan din may kasamang disiplina, ipon din para ano. Ano ba yung naipon mo, Pogi? Ano ba yung naipon mo dyan? Naipon ko mga totoong kaibigan yan. Hindi, sa amin yung sekreto ng mga namin, hindi lang ng mga fans, totoo lang, lalo sa akin, kami mga tarantado tingnan sa TV. Yung bang panagita mo, matatakot ka, parang ayaw mong lumapit, ayaw mong pag-usap. Pero totoo, napakabubuti ng puso ng mga yan. Napakadaling lapitan, gaya na sinabi nila lahat. Nagdadama yan pag may problema, financially, emotionally, talagang nandun ang aming suporta. Talagang concern kami kung may problema sa tao. Kung hindi man namin kayang isolusyonan mag-isa, tulong-tulong kami. So, yun ang isa sa mga sekreto ng mga fans na hindi kami puro bad boy sa pelikula. Hindi kami pumapatay, hindi kami nanggugulpe. Nagtutulungan kami rito. Next question naman po. Siyempre po sa paggawa ng pelikula or drama, siyempre po hindi naman po laging may scene na kasama kayo. Ano pong ginagawa nyo pag... Pinapalitan ko agad. Kailangan may action. Hindi. Oo, sagot dyan. Tama yung tanong niya kasi hindi naman lahat action. May action man, hindi naman lahat makakasama. Ako, minsan madalas ko ginagawa. Halimbawa, ito, 6 kami. Ang kailangan 3 lang, 4. Pinapunta ko lahat yan. Pinaparte-parte namin yung pera na kinikita para lahat mayroon. Support ka na lang doon, punta ka dito kung wala ka. Pare, kasama natin yung dalawa. Bawasin natin yung tip natin para meron sila. Para lahat masaya. Hindi yung kami lang yung baka yung dalawa dyan, bahala kayo kami. Hindi. Kung 4, 3 lang at kami naman ni 6 na sama-sama kami sa location kahit di kailangan. Para lahat. 1.5 million. Yan. Maliit, 5 milyon. Hati-hatiin mo na lang. Nga po, salamat sa inyong mga nabahagi, sir. Pero sa lahat ng mga proyekto ng mga nasamahan nyo po, meron po ba kayong mga parang teleserye o mga proyekto na nasamahan nyo na parang nahihirapan kayo sa point na hindi kayo makatulog? Ako. Yung ako lagi kasi ako tulog. Ito laging tulog to kahit hindi teleserye Hindi ako kasi ganito ako Ugali ko talaga kahit puwet na puwet ako tulad ngayon. Mula nung sabi ko kanina binabagyo sa inyo mula nung February 9. From Mindanao to North, South, wala na akong tulog hanggang ngayon Kahit puwet na puwet ako pag nasa shooting ako hindi makatulog talaga. Kasi inisip ko baka bila akong tawagin. Dahil pag tinawag ka na pupungas-pungas ka parang hindi ko Ako hindi ako makatulog. Ewan ko, ito, laging tulog naman to kahit walang shooting Hindi, ganun. Pelikula, TV, talagang doon nakatulog pag nasa location ako. Siguro yung, minsan nakapagnap lang ako. Ako naman, pwede ko bang lagyan yan? Kasi, kaya ako tinutulog, ang minsan ang trabaho namin hanggang madaling araw. So, ang body natin nagsha-shutdown. Informative na naman, Boge. Ang body natin nagsha-shutdown by 9 p.m., 10 p.m. Akala lang natin, kaya pa natin. Minsan, 1 o'clock, iba. Pero yung yung health, hindi lang natin siguro lahat masabi, Ang health natin, kumbaga, nasang alang-alang dahil doon sa trabaho. So, if you have time, kunyari, 30 minutes, kasi kailangan ng body natin yan. Pag ito, nakaw ko to. Pag nag-break, itutulog ko yan na 15 minutes. Malaking bagay yon. And hanggang mag 4 a.m., 5 a.m., pwede na ako. Basta makuha ko yung mga 30 minutes o 15 minutes, importante yan para
may lakas ka sa kinabukasan. Ang sa akin naman din kasi, pag once may taping din, minsan hindi na ako nakakatulog kasi. Baga parang, pag natulog ka kasi parang nawawala sa isip ko na baka hindi na ako magising, di ba? Hindi naman yung walang gising. Yun ang hirap din ang sa akin pag na okay lang sana kung gabi ang taping namin. Okay lang. Pero pag umaga, yun ang mahirap kasi hindi ka na makakatulog niyan. Tapos, pag hindi ko naman talaga kaya na ilagay natin tapos yung taping namin, tapos mag-taping pa din sa kabila, pag kaya pa ng katawan ko, go ako. Pero pag ramdam ko na hindi ko kaya, ayawan ko yan. Oo, di ba? Kagaya ng sabi ni Kuya Binson na, o yan, may taping tayo bukas. Sabi ko, Kuya, parang hindi ko talaga kaya. Kaya sinabi ko sa kanya na kung kaya ko or hindi. Kasi baka ako naman magkasakit. Sayang lang yung taping mo. Yung pambayad sa'yo sa kulang pa yun, di ba? Yan, yun lang. Ulit ko lang yung tanong, i-clarify lang natin. Yung tanong na, literal ba na di makatulog dahil pagod or may ginagawa sa eksena na hindi makatulog pag uwi? Tama po ba? Tama yung pangalawa. So, sa kagaya ng mga sagot nila, lahat tama rin po yun sinasagot nila. Halos isa-isa kasi ang experience namin, halos parehas. Lahat kasi isa lang kami sa industriya, isang trabaho namin. So, ganun talaga nangyayari. Puyatan. Labanan ng itong talaga trabaho. Ako kasi pag nasa trabaho, as long as makakahanap ako ng, well, I told ya. As long as makakahanap ako ng pwede ako umidlip, iidlip ko talaga. Kasi, ano yun eh, nagbibigay sa akin yun ng energy. Pag hindi ako nakatulog, tapos sa eksena, parang, wala, parang yung utak ko, wala, di ako maka-acting, di ako maka-ano. Kaya kailangan ko talang i-idlip yung tama yun, kahit 15 minutes, 10 minutes, pwede yun, basta ano, para pag maano ka. Gusto ko yung 3 hours eh. Parang Paborito ko siya yung 3 hours. Parang gusto kung pwede lang. Gawin natin apat. Sa akin naman, pinakamahirap na ginawa namin noon sa Lakin sa probinsyano. Yun talagang pinakamahirap kasi konti lang ang tulog namin doon. Paminsan wala pang tulog. Pero inimagine ko na lang nakatulog ako. Ganun na lang ginagawa ko. Basta lahat sila, lahat ang sinasabi nila tama. Yan, lahat kami ganun talaga. Talagang kung may pagkakataong nasa set kami, nga pwede kang umidlip, idlip ka na. Hindi naman sila. Si Banjo. Sige, yun lang po ma'am. Salamat. Sa ano naman po, since po lahat po kayo nasa stands po, no? May mga pagsabog po na nagaganap sa isang set. Nagugulat pa rin po ba kayo? O Pagka hindi namin alam, hindi na nakakagulat. Parang kanina, di ba, nag-interview ka? Kahit ako nagulat ako eh. Hindi ko lang pinaramdam kasi naunahan mo na ako eh. Nag-interview kayo na, may sumabog. Sabi, hindi, normal naman yun. Kasi lahat naman ng tao, pag hindi mo talaga alam na may sasabog, talagang mag-react talaga yung ano mo eh. Unless, pag alam mo, naka-ready ka kasi doon eh. Tsaka pag may kasalanan ka, Yeah, yung madaling araw, handa na ako. At yun nga, salamat nga po. At base nga po sa mga na inyong naibahagi ngayon ay napakalaki nga ng inyong sakripisyo base sa mga na-experience yung napakahirap na trabaho nyo. Katulad na nga ng shinare po ni Sir Victor na about dun sa probinsyano na halos wala silang tulog. Imagine na lang. Meron. Pero dahil po doon, meron pa po ba kayong oras kumbaga para sa inyong mga pamilya? Konting tawag lang. Yan naman talaga, hindi pwedeng mawala yan sa pamilya. Kahit talaga, tama ka, yung kaunti pwede na talaga. Kasi kahit gusto mong bigyan ng oras talaga, kasi may tawag ng trabaho eh. Kailangan pumunta, kasi may oras kami na magkatrabaho kami. Halimbawa,
Ngayon maghapon, alam mong wala kang trabaho. Kasi nga, walang call. O sige, bukas, mamaya, alis tayo, kahit sa labas, ganyan. Nakapangako ka bigla. Bigla may tumawag ngayon. Beson, direct. O tol, may shooting ka ngayon. Nako, ang gagawin ko yan, imbis na lumabas, papadeliver nila ako. Sorry, may tawag, trabaho, hindi pinitanggihan. Misa sila nagtatampo, ano ba yan? Nangako ka, ikaw. May trabaho, sayang naman. Eh pag tayo lumabas, gagastos tayo ito, may trabaho, may kita pa tayo. Nangyayari talaga yun. Pero ang importante, bigyan mo pa sila ng, kung di mo maituloy yung paglabas, magpa-deliver ka na. May uso naman yung delivery ngayon, di ba? Ganun na lang ginagawa namin. Pag isang pamilya lang. Ganun din. Hindi. Yung iba, tatawagan din yun. Connection na. Wala naman tanong na gano'n. Dalawa yung deliver, dalawa. Pag ano. Hindi, kasi binata ako. Wala akong... Ay, Tsaka yung ano ko. Swerte pa rin ako. Ako. Thank you, Lord. Wala akong natagpo ang babae na para sa akin. So, Hindi po, hindi nga. Ngayon po, lesbian nga niya. Nakukulat ako lang. so Tulad kanina, kinupitan ako. Parang naging tumboy na. Parang tumboy ako. So, final question po. As a group po na lagi kayong magkakasama, ano po kaya mapapayo nyo sa mga nangangarap din na maging stuntman or Na maging actor? katulad ko. Ay, mahirap tumbasan si Po. Hindi, ganito yan. Di ba, kanina, yung ating one-on-one interview, nasabi ko na rin yun, yung payo sa mga gusto mag-stuntman. Uno talaga, respeto. Respeto sa kapwa, pagmamahal sa trabaho. At syempre, kung may grupo kayo, tulad yan, iwasan yung inggitan. Kasi minsan, nangyayari yung, ang dami ko sa experience sa buhay ko, ang dami ako na-build na kaibigan. Kaibigan ko nung araw. Halos 30 years, 20 years magkasama kami. Pero pagdating, dalawa lang kasi kinakasira ng magkakaibigan talaga eh. Pera, babae. Inggit. Kung anong meron sa'yo. Aminin natin, hindi, dahil magkakaibigan tayo, hindi pare-pareho ang buhay natin, ang ating nakakamit sa isang araw. Magkaiba tayo. Pero ang ating gawin, suportahan natin yung nakakamit ng isang kaibigan. Kung ano dumating sa kanya, masaya ka na rin para sa kanya. Wag mong, kung may dumating sa kanya, may inggit ka, magalit ka. Wag. Kung may inggit ka, gawin mo, marating mo yung narating niya. Na masaya, hindi yung, kasi ang dami naiinggit, galit. Bakit to, sumika to, bakit to, laki ng kita, bakit to, laki ng tip. Kung naiinggit ka sa kanya, gawin mo, kung anong ginawa niya, para mapantayan mo. Hindi yung magagalit ka sa kanya. Yan ang payo ko sa amin lahat. At sabi ko sa kanila, pag mayroon kayong problema, tampuhan, o hindi pag-aunawan, sabihin nyo agad sa atin, mag-open forum tayo, mag-open tayo ng kwentuhan na hindi natin malaman pa sa iba. Kasi pag sa iba mo nalaman yan, may dagdag bawas na yan. So yung sinabi ng isang kaibigan, hindi na sa ito dumarating sa'yo. Isang words lang maidagdag doon, mag-aaway na kayo. Kaya mas maganda kayo mag-usap mismo. Ano ba problema natin? Ano ba nangyari? Yun lang, sabi ko, pag may problema kayo, magsabi kayo. Kasi tao lang tayo, nagkakamali nga, di ba? Wala man perfectong tao. Eh. Hindi pag puro ka nga tama, wala kang kwentang tao. Eh. Dapat nagkakamali ka rin para matuto ka sa buhay. Parang ano, nasabi na lahat, di ba? Yung sa akin may babahagi ko, paulit-ulit na malakas tayo kumita, dapat malakas din tayo mag-ipon. Kasi paulit-ulit lang mangyayari sa atin, malakas kumita, malakas din gumastos. So, kung meron ka ng meron ka ng hawak, kumbaga medyo meron ka ng pundasyon, meron kang buffer fund, pwede kang mag-shift din sabing nating option. Gusto mo mag-ganito, ayaw mo na ng puyat, so hindi naman tayo pang 60 years old ba, pwede pa tayong gano'n? Hindi na. So, Sinitulapit lang yung pero ibig sabihin, parang nagre-ready tayo ng future natin. Kahit mga asang aspeto, di ba? Kailangan may future. Meron tayong tinutumbok. Yung kailangan natin, meron tayong pinangahawakan para sa future. Tsaka ako, mag-aasawa na ako eh. Kaya kailangan ko ng future. Okay, yun lang. Panginasawa ba yan? Ang sa akin lang naman kasi, hindi naman sa habang buhay na malakas tayo, di ba? Yun lang. Tapos, syempre, wag lang nating aasahan yung ganitong pag-stuntman. Kasi kung anong mangyari sa'yo, na ilagay na walang taping or nabaldado ka, na-disgrasya ka,
ano pagkikitaan mo kung wala kang ibang income, di ba? Kaya hindi habang buhay na ganito tayo. At saka pag sa pangarap ko rin ng ganito, maging kagaya din nila na pinangarap ko na maging kontrabida din talaga. Kontrabida ka naman, kuya. Hindi, yung alam mo yung ganun talaga. Unti-unti. Unti-unti. Kaya nga time will come. So yun lang. Si Kuya Anton nga pala, baka hindi nyo alam, bali mas sa pag-artista, pag double-double, may negosyo siya na yung ano, yung masarap, yung tuyo, tsaka yung ano, sarap, Spanish ba yun? Dalawa ba yung order ko? Yun, ipapadali. Nag-order ako ng 5 eh. Ang sarap ng ano yan. Tuyo. Yan. Hindi ko pa natikman. Kung sinong may gusto, ano lang kayo? Ba't wala nakakaabot sa akin? Masarap. Yung nilalagay sa buti. Ano buti? Buti. Ikaw yung bato. Sa akin naman, very simple lang ang ano natin. Gusto natin ipapaabot sa mga nangangarap na maabot yung mga nandyan na sa kinalalagyan nila. Simple, 2 words lang. Mapagpatawad at be humble ka lang. Ganun lang. Kasi kung laging may sama ng loob sa'yo, mapagtanim ka ng galit. Kahit nasa rurok ng tagumpay ka na, lahat ng naipundar mo, kung ang puot ang nasa sa dibdib mo pa rin, balang araw pwedeng bawiin sa atin ng Diyos yan. Kaya mapagpatawad, humble, ganun lang, pinakasimple. Oo naman, mapapayo ko lang. Kailangan lang kasi, kailangan lang gwapo. Yan. Nag-iisa lang yan. Umangin, oh. Tingnan mo. Ibig sabihin, gwapo. Gwapo yung pakisama niyo sa lahat. Ayun. Kumbaga, swabe yung pakisama niyo sa lahat. Tsaka, always kahit umunlad sila sa larangan, respeto pa rin sa nauna. Tama. Respeto sa nauna, tapos always manghingi ng payo kung ano man yung hindi pa nila nalalaman para mag-grow pa sila. Ganun. Always remember us this way. Ha? Always remember, pag walang knowledge, walang power, bye-bye. Hindi, nasabi na nila, tama yan. Maraming salamat. Yun nga po, maraming salamat po talaga sa araw na ngayon sa pakilahok po sa aming interview para po sa inyo yung lahat. Papasalamat po kami, Sir Victor, Sir Elias, Sir Norman, at Sir Elton Madrid. Hindi. At sorry. Si Sir Banjo. And then Sir Benson. Maraming salamat nga po pala. Salamat sa oso na maghapon kayo. Hindi mo masabi, baka mamaya makatrabaho natin sila. Hindi, someday, kung tayo aabot pa, Pogi, ano na tayo ha? Palubog na ang ating mga karera. Ito, possible pa lang. Marami kasi ako nakakatrabaho na bata pa, direktor. Kasi, di mo sabi. Yung technique, okay, yung technique kasi, nasa amin. May mga direktor na academically magaling. May yung pag sinabi, paano yung bangga, paano yung sistema ng ganito, paano kumakaldag, kami magbibigay ng, kumbaga, ito yung technique. Ganun pala. So, kami yon. Pwede sa stunts, ma-adapt ninyo ngayon, ganito pala ginagawa. Paano umuusok yung sasakyan, nilalagyan namin ng ganito, tinataas namin yung hood, parang bumangga, tapos, basta marami kaming technique na pwedeng magiging ninyo, parang... Sample. Limang bag na gasolina. Sample. Kailangan may sample dyan. Ano ba? Wow, kanan. Sample? Sample yung pag-fights, pag-suntok, pag-ilag, pag-suntok. Jerking, madali na yan. Pero yung sabihin yung technique, kunyari, Para makita nila. Hello. Hindi, yung technique lang namin ganito, di ba? Binarel, di ba? So may nilalagay kaming cup. So yung cup na yun, nasa loob. Cup siyang ganyan. May pulbura yun. So ngayon, talaga sa international, pag nakarinig siya ng putok, so nilagyan 3 sa damit. Pag nakakarinig siya ng putok, pak, 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 pak. Pag 3, pak, 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 3 yung putok. So,
nakakable yun sa loob. Tapos sa next session, tsaka ako babanggitin pa yung ibang technique kung paano pa yung mga... Adi, Pwede yung mag-straight siya. Ayan. Pwede ko sanggahin. Pultok din ako. Counter. Pag counter kong ganyan, ganun din. Hawakan niya. Pag counter kong ganun, pwede niya siya mag-open. Pwede niya akong bigyan dito. Tapos punta rito. Balik mo ngayon dito. Pero yung camera nandun sa apaw. So, from here, makatotohanan. Pag yun. Kaya sapaw, akala mo natamaan siya. Kasi kung dito, wala. Uli. Klaro. Kaya dito. yes, boom! Ayun, maraming salamat nga po pala. blasting naman daw po, okay? Hindi kailangan ko ng blasting. Happy kayo? At yun, nagpapasalamat nga po pa kami ulit sa pagkikilahok po sa aming interview para po sa lahat ng action star at stuntman namin ngayon. Maraming salamat po. Thank you. Ano ang school nyo? STI po. Dasma po. Mabuhay ang STI. Dasma. Das Marinas po. Apo. Mabuhay ang STI Dasma! At yun. Malaki po. Maraming salamat. Uy, take tol. Take.